Hi all, let's relearn how to say I don't in Korean. There are two common ways to say I don't in Korean. So, muna siya ang an o ji anta. So, ang an, imuha siyang i-add before sa verb or adjective. So, an, then verb adjective, then ang ji anta is maguna ang verb, then anak pa ni mo adan og ji anta. Maguna na mo sa may kalahian nilang duha. Kani sila duha, same ra jud ni sila. Ang an lang is more casual, while sa ji anta is more formal. Pwede ra nimo hunaon nga kaning an is mura og don't, then kaning ji anta is do not. So, mura ra siya gipataas bitaw. Inganaan na ninyo pag hununa. Pero same ra jud siya og meaning. So, di ba, an og ji ana is either don't or do not. Pero it doesn't mean nga mura gyud ni ilang meaning sa English. Pwede sad siya nga pasabot is not. Not as in dili. Butangan nimo og an or ji anta ang usa ka verb, it means na opposite ang imuhang pasabot. So, dili. If gusto ka mingon og dili ka mukaon, so mo ni imuhang i-add sa imuhang mukaon nga verb. Gets? For example, ato ang word is papuda. Papuda or to be busy. So, gusto tahay ka mingon og dili ka busy. I'm not busy. If i-conjugate nimo siya using an, so mahimo siyang unsa man? An pa pu da. Mo siya. To be not busy. So, ingani ra ka simple ang an. Adan ra nimo siya before sa word, sa verb, or sa adjective. If ang i-add mo is ji anta, so ang word is papuda, tanggalon nimo ang da. So, remove da, mahimo na siyang papu. Then, anak nimo sumpayan og ji anta. Ji anta. So, same ra ni siya meaning, dili busy, dili busy. Same ra na siya. Dili ra diri mag-end ang ato ang pagsumpayan ni. Kay i-conjugate pa man nato ni siya og present ba ni siya, future ba ni siya, or past. Anos ka dili busy? Gahapon ba ka dili busy? Karon ba ka dili busy? Ugma ba ka dili busy? So, saan mo na to ni siya pag-conjugate? So, for an papuda, dili ka mag-conjugate sa papuda nga word. So, if butangan na to og dili ka busy karon, so present tense, unsa gani atong i-add ana? Ayo or oyo. So, mahimo na ni siyang an yo. If dili ta sa ji anta, ang atuang i-conjugate guys, dili ang verb mismo. Ang ji anta ang atuang i-conjugate ane. So, same sa ang papayo nga present, himo na to ni siyang present, mahimo siyang papuji na yo. Gets? If himuon po nato ni siyang past tense, mahimo siyang unsa man? An paso yo, then diri sa pikas, mahimo siyang papuji ana so yo. Yan na siya guys. Same na siya meaning, pero lahi siya paggamit. Nagets ra no? Sa'yo naman nagets ra. Magama na po tag another nga example ha. Ang example word is kada. To go. So, pag-practice mo diya ha. So, kada or to go, ang gata. Kaji anta. Next word is mita. To believe. To believe. So, mahimo siyang dito sa pikas, anmita. Sa pikas, mitji anta. So, di ba naa may mga irregular verbs and adjectives, di ba guys? So, magunta na ta, mo affect ba ang irregular verbs sa pag-conjugate ani nila? If ang i-add nimo is an, mag-follow ka sa irregular verbs nga rules. Kay, ang imuha mag-i-conjugate kay ang verb man mismo. Whereas, sa ji anta, dili ka mo follow sa irregular nga rules, kay anta naman ang imuhang i-conjugate. Di man mautro ang kaning mga verbs or adjectives, di ba? For example nga, irregular verb, kaning kotta, to walk. Sumpayin mo siyang an, may mo siyang an, unsa man, irregular verb man eh.
ang koroyo. May nga magwaj. Nganong nakoroyo man ang akotta man na. Guys, need mo mubalik sa tenses nga lessons. Ibalik-balik na to ni hisgot kaning about sa irregular verbs. So if wala gyapon mo kasabot hantud karon, kinahanglan mo mubalik ato nga lessons, okay? So for ji anta, mahimo ra siya dito og kotji anta. Nag-gets niyo yung difference? Sayon ra ni nga topic if nakagets na ka usang pag-conjugate sa mga tenses bitaw katong atong past, present, future. If nagets na to ninyo, sayon ra gyud ni siya sabton. Ang lisod lang is ang pag-create na to sa sentence. So mag-relearn tagamay on saan to pag-create og sentence. Di ba ang basic nga sequence in creating a current sentence is maguna ang subject plus object plus verb. Mo ni siya ang pinaka-basic. Pero, pwede ra mabaylo ang subject ug object, pero nadyo sa last ang verb. What if nanay time? Buta nga na to, night time and place. Asa man na to i-insert ang time ug place. So, if night time or place, nasa kinalasan una ang verb, then object dire. Paghisgot na gani kag time, place, plus subject pagyod, kana silang tulo, pwede ra na sila magbaylo-baylo dire sa front, guys. So, pwede mauna ang subject, then time or place, then pwede sad mahimong time, subject, place. Pwede na sila magbaylo-baylo sila tulo. So, ibutang lang nato para dili ta malibog. Kanina lang ato ang sundon for now. So, place, time, subject. So, ibutang nato maguna ang subject, then sundan sa time, place, object, then verb. Especially sa mga bag-o pa, no? Bag-o pa nga ga-learn og Korean, i-follow sa lang nato ni. Pero, again, i-open lang inyong mind kay kani siya is dili gyud siya like ingani ka strict ang iyahang sequence ha na usahay nga magbaylo-baylo ni silang tulo. But for now, since bag-o pa mataga learn or gallery learn, i-follow sa lang nato ni para di ta libog. So while gagamit ta ani nga kaning atong topic nga don't or dili, mag-create ta og Korean sentence ta hay. For example, gusto ta mangutana or naay nangutana ninyo og nag-assignment ka gahapon. First word na to is assignment. Assignment is 숙제. Then, ga-assignment ka gahapon. Gahapon is 어제. Yesterday. Then, ga-assignment. So, nibuhat or to do is hada. Kaya mo man ang gabuhat, to do. Ga-assignment ka. So, butang na to ang ka, ani ang gipangutana is ako, si Wajin. So, saan na to ni siya pag-create into a sentence? Based ani nga mga words. So, gusto ta mo ta nag-assignment ka gahapon. I-follow na to ni nga sequence. Hajin si. Dago si kasi Miss Wajin ni. Hajin si. So, mingo mo Wajin, ganun wala, di man na to ni butangan og i or ga. Kay, nangutana man ta niya, murag ato man ni siyang gitawag. If mo ingon kag si Wajin nag-assignment gahapon, so butangan na to ni og subject marker nga ga. Kay wala man, ang atuang pasabot ra is, Waj, ga-assignment ka gahapon. Ang next is time. Unsa man ang time, ganus aman? Oje. So, butan na to dire, oje. Then, place. Wala man tay place. Pwede ra. Then, next, sa object. Unsa may object na to ani, kay assignment man. So, mo may mo connect sa verb nga gibuhat, which is sukje. So, muswat ta dire og sukje. Then, ayaw mo kalimot sa object marker nga il or rr. So, kani, sumpahin na to siya og rr. Then, hada, ang verb. Hada. Pero, ningon man siya oje. So, meaning past tense na ni. So, ang past tense sa hada is 했어요. nya kay question mo ni, 하진 씨, 어제 숙제를 했어요? Waj, ga-assignment ka gahapon? So, nga nauna to ni siya pag-create sentence, guys. Then, motubag mo og wala. I didn't. Kay past tense man, motubag tahitag, wala ko ga-assignment gahapon. Ama na to ni siya pagkuan, guys. Ang sama na to ni siya pag-create. Pag-create na mo diha. I-pause ang video, then i-create ang wala ko ga-assignment gahapon. I-assume na ko nga man na mo og create sa sentence. So, mingon ka og, mingon pa ba ka gahapon og, Hajin si. Diba? Dili na. Kay ikaw naman si Hajin. Dili na ka mingon og Hajin si. So, ikaw may moingon og wala ko ga-assignment gahapon, mo nang moingon ka og 제가. Ako. 제가. Then time, 어제.
Then, wala may place. Object yapon. 숙제를. Kanya itong gamiton. An. So, an 했어요. wala kong assignment kahapon. 제가 어제 숙제를 안 했어요. Or, 제가 어제 숙제를 하지 않았어요. So, na duha ka way. Pwede kami ngunod, 제가 어제 숙제를 안 했어요. Or, 제가 어제 숙제를 하지 않았어요. Same na siya meaning, guys. Wala gihapon kaga assignment gahapon. Gets ra no? Ani ra tataman, guys. Kay feeling na ko if magpadayon ta, maglaba din yung ulo. Kaya ra ninyo, guys. Kaya ra, no? Kaya ra na kay mga brightman mo. Anyway, so kaning nga topic is ang pag-conjugate and paggamit sa I don't. Isa yun ra, basta kagets na mo sa kadto bitaw mga tenses, unsang pag-conjugate sa mga past tense, future tense, present tense. Kay bo na mo mo-conjugate na, sayon na ninyo. Ang medyo lisod ra nga part or libog nga part is kana mag-create na bitaw tag sentences. Kanang every topic na to, maggama na lang tag sentence para mahinahinay na ta og create og sentence kay medyo taas naman atong topic. Pwede na ta mag-sentence. So, more to siya for now. Bye!